Nay, nandito na po si Aling Nelly. Magpapagamot daw po. Puro sugat po si Miguel. Naku Nelly, ano nangyari sa anak mo? Ang aga-aga puro sugat ang buong katawan. Miguel, ano nangyari sa iyo? May nakaaway ka ba? Bakit hindi niyo isumbong sa mga otoridad? Ay Diyos ko, mga kabataan talaga ngayon, hindi na masaway. Paula, pakiabot nga ng bimpo at kunan mo rin ako ng maligamgam na tubig. Lilinisan ko ang sugat ng batang to. Nay, tay, inatake daw po ng aswang kagabi si Miguel at ng mga kaibigan niya. Siya lang daw po ang nakaligtas. Mabuti na lang daw po nakatakas siya dahil yung mga kasamahan niya hindi na daw maitsurahan. Wala na sa kanilang mga laman loob. Wala rin po silang pera para dalhin pa siya sa ospital. Bukod po kasi sa malayo, baka hindi na daw po siya abutin dahil halos naubusan na siya ng dugo. Ay Diyos ko naman, sinasabi ko na nga ba hindi na talaga maganda ang mga nagaganap ngayon sa baryo natin. Palala na ng palala ang mga nangyayari. Ang dating kwento-kwento lang ay nagiging totoo na. Tay, ito na po ang maligamgam na tubig at ang bimpo. Gabriel, ikuha mo nga rin ako ng halamang gamot sa likuran ng bahay. Pakibilisan mo dahil malalim ang sugat ng bata na to. Opo, Nay. Tay, bakit po ba palala ng palala ang mga umaatake na aswang? At bakit po hindi rin sila nahuhuli? Ang dami na po nilang napupirwisyong tao. Hindi na po maganda eh. Dati naman po walang ganito dito sa atin. Ngayon lang po. Hindi natin sila kilala. Hindi ko rin naman sila nakikita o nakakasalamuha. Kaya wala akong ideya kung anong itsura nila. Ang dapat gawin ng mga tao ngayon ay mag-ingat. Lalo na kapag gabi. Siguro kaya sila nandito ay dahil maraming tao dito ngayon sa baryo natin. Hindi rin naman natin sila pwedeng sabihin na umalis dahil alam nilang maraming pagkain dito sa atin. Kaya kayong magkapatid, hindi dapat kayo lumalabas ng bahay kapag gabi. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa labas. Nay, ito na po yung pinapakuhan yung halamang gamot. Dinamihan ko na po. Masyado po kasing malalim ang sugat ni Miguel. Baka po kasi kulangan kung kaunti lang ang kukunin ko. Ano daw po bang aswang ang umatake sa kanila? Ang naririnig ko sa mga kapitbahay natin ay tuwapo daw. Pero hindi pa sigurado kasi sobrang bilis lang daw nilang umatake. Nagtataka nga sila kung bakit sa dinami-dami ng aswang na pwedeng makarating dito sa atin ay tuwapo pa talaga. Sa una ay hindi daw mahalata na aswang sila dahil mukha din silang tao at nagpapalit lang ng anyo kapag may aatakihin na sila. Paano po malalaman kapag yung isang tao na nakakasalamuha natin ay isang aswang? Totoo po ba, Nay, na kapag tumingin ka sa mata ng isang tao tapos nakabaliktad ka o kaya naman hindi siya makatingin sa'yo ng diretso, isa po siyang aswang? Tama, kaya mag-iingat kayo sa mga kakausapin ninyo. Hindi madaling malaman ng isang tao na siya'y aswang. Dapat maging mapagmatsyag kayo palagi. Tay, Nay, paano po kung hindi naman talaga aswang ang umaatake sa gabi? Paano po kung mga tao rin sila na nagpapanggap na aswang? Hindi po ba mas nakakatakot yun? Uy, Paula, ano bang sinasabi mo? Imposible namang mga tao yun. Tingnan mo nga yung mga sugat ni Miguel. Halos sukayin na yung buo niyang katawan eh. Tama naman si Paula. Pero kung tao nga yun, sino naman ang maglalakas ng loob na gawin sa atin yon? Halos magkakaibigan na tayo dito sa baryo. Kahit na malaki ito, ay alam natin sa isa't isa na mababait ang mga nakatira dito. Tama, hindi magagawa ng tao yun sa kapwa niya. Maliban na lang kung may sira siya sa pag-iisip. Hindi tayo basta-basta pwedeng manghusga ng tao, lalo na ngayon na lumalaganap na ang patayan. Malakas po ang kutob ko na aswang ang may gawa nun. O siya, tama na muna yan. Ituloy na natin ang paglilinis sa sugat ni Miguel. Ikuha niyo ulit ako ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Opo, Nay. Nagpatuloy sila sa paglilinis sa sugat ni Miguel. Laking pasasalamat na lang ni Salve dahil kaagad niyang nagamot ang sugat ng bata dahil sa tulong ng kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang asawa. Nagtataka lamang si Salve kung bakit lalong lumalala ang mga hindi magagandang nangyayari sa kanilang baryo. Hindi pa naman kasi nila nakakaengkwentro ang mga aswang na yon dahil tahimik lamang silang naninirahan sa kanilang baryo at alam nila ang kanilang limitasyon. Alam ni Salve na kahit siya ang pinakamahusay na albularyo sa kanilang baryo, ay hindi pa rin sapat ang kanyang kaalaman kaysa sa mga doktor sa ospital. Pero hindi siya kailanman nagreklamo sa ipinagkaloob sa kanyang kakayahan. Dahil nakakatulong siya sa kanyang kabaryo, lalo na kapag ang usapan ay kawalan ng pera panggamot sa ospital. Nay, parang araw-araw na lang na madami ang nagpapagamot sa inyo ah.
Kaya nga po, Nay, kailan po ba matitigil ang mga aswang na yan sa pagpatay ng mga tao? Halos gabi-gabi na lang silang umaatake. Tao po ba talaga ang pagkain nila? Sa pagkakaalam ko, kumakain din sila ng hayop. Pero para sa kanila, mas malasa ang tao. Nay, ayos na po ba ito? Parang marami na po akong nakuha eh. Dagdagan mo pa yan, marami ang nagpapagamot kay nanay. Tignan mo nga, kahapon halos hindi na sila magkasya sa bahay natin dahil sa dami ng tao. Isa lang si nanay tapos ganun karaming taong magkakagulo sa bahay. Naguunahan pa nga sila sa pagpapagamot. Malapit na nga maubos tong tanim natin sa dami na nagpapagamot. Hindi rin naman natin sila masisisi, Nay. Ikaw ba naman ang pinakamagaling dito sa baryo natin na albularya? Nay, wala po bang maglalakas ng loob na pasukin ng mga aswang na yan? Baka naman po may isang tao sa baryo natin na pwede tayong tulungan. Yung magaling makipaglaban at kayang talunin ng mga aswang? Kuya, hindi mo ba nakikita ang mga reaksyon ng mga tao kapag may mga kababaryo tayong namamatay dahil sa mga aswang? Lahat sila takot, walang gustong lumaban sa mga aswang na yan dahil natatakot din silang mamatay. Kung may lalaban man, siguro isa lang o dalawa. Walang mga angahas na labanan sila dahil alam naman natin na mas malakas sila sa atin. Pero may mga kahinaan din sila. Kung malalaman lang natin kung ano mga yon, sigurado akong matatalo natin sila. Lalo na kapag nagtulungan ng mga kabaryo natin. Hindi naman natin sila pwedeng pilitin kung ayaw nila eh. Sa tingin mo ba, kuya, may lalaban pa sa kanila kung hindi naman natin alam kung sino talaga ang tunay nating kalaban? Alam kong meron yan. May alam akong isang taong kayang isakripisyo ang kanyang buhay para sa mas marami. Kung meron nga, magpapasalamat ako sa kanya ng sobra dahil sa pagtulong niya sa atin. Malaking tulong ang gagawin niya dahil buhay niya ang kapalit. Sa tingin ko, kailangan may isa lang ang kumilos para hanapin ng taong yon. Kayong magkapatid, nag-aaway na naman ba kayo dahil sa aswang na yan? Sa baryo natin walang maglalakas loob na kalabanin sila. Kagaya ng sabi ni Paula, hindi natin alam kung sino talaga ang kalaban natin. Mahihirapan tayong alamin yon. Pero Nay, hindi po ba halos kilala na natin lahat ng tao dito sa baryo natin? Paano po kung may isang lugar dito sa baryo natin na doon naninirahan ng mga aswang na umaatake? Hindi po ba tayo gagawa ng paraan? Hindi tayo basta-basta pwedeng manghusga. Pero sa ngayon naman ay wala akong nakikitang bagong mukha sa baryo natin. Oo nga po, Nay. Pero paano po kung matagal nang nakatira dito sa baryo natin yung mga aswang na yun? Tapos, hindi lang pala sila yung isang pamilya? Marami pa sila na hindi lang lumalabas dahil natatakot silang makilala natin? Ang lawak talaga ng imahinasyon natin. Nahahawa na ako kay Paula. Kung ganun nga, kailangan natin silang pigilan bago pa maubos ang mga tao dito sa baryo. Kailangan nating alamin kung sino-sino sila. Mahirap pong malaman, Nay. Kagaya nga po niyan, tao naman talaga sila na nagpapalit lang ng anyo kapag gabi at doon na umaatake. Kung malaki lang ako at malakas ang loob, ako nang lalaban sa mga aswang na yan para hindi na sila makagambala sa ating baryo. Kaya nga, kuya, ang tahimik ng baryo natin dati. Pero simula nang lumaganap ang patayan at mga aswang na yan, hindi na matuloy makampante ang ilan nating mga kababaryo. Ang ilan pa ay lumilipat ng bahay malayo sa atin. Hindi din naman natin sila masisisi dahil nag-iingat lang sila at ayaw nilang madamay sa mga nangyayari dito sa atin. Mabuti na rin po yun. At least kahit papano malalayo sila sa panganib. Ang gulo ng lugar natin eh. Ay, sana lang talaga may tumulong sa atin. Huwag ka nang umasa, Paula. Maski ang mga pulis hindi nga magawa ng paraan ng mga problema natin eh. Paano pa kaya yung ordinaryong tao lang tapos hindi pa alam kung sino ang kaaway? Basta kuya, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam kong kahit isa lang, meron dyan na handa tayong tulungan. Tama na nga yan. Wala na tayong magagawa. Tapusin na lang natin tong pinipitas natin. Huwag nyo na lang kunin lahat dahil wala na tayong ibang tanim niyan. Kailangan nating magparami ulit. Nasaan nga pala si tatay? Akala ko tutulungan niya tayo kumuha ng mga halamang gamot. Nandito ako. Ano yung pinag-uusapan nyo dyan? Mukhang seryosong-seryoso kayo eh. Ay naku, yung mga anak mo. Naghahanap ng superhero na tutulong daw sa atin dito sa baryo na puksain ang mga aswang na umaatake sa atin. Si Paula po, itay. Kung ano-anong iniisip, ang lawak talaga ng imahinasyon niya eh. Kasi naman, Tay, halos 2 buwan na nang may nabibiktima ang mga aswang na yan at palalanan ng palala. Baka lang po may magandang loob dyan na tulungan tayo, di ba? Kahit hindi natin kababaryo, para maging tahimik na ulit ang baryo natin. Ay nako, Paula.
Sa nangyayari ngayon, mahihirapan tayong maghanap ng taong pwedeng tumulong sa atin. Pero malay nyo, isang araw, baka naman bigla na lang may dumating dito na tutulong sa atin, di ba? E di magiging ligtas na tayong lahat. Sana lang po talaga, Tay. Natatakot na rin po ako para sa kaligtasan natin eh. Pati ba naman ikaw, Gardo? Nahahawa ka na rin sa mga anak mo. Baka lang naman. Hanggat walang ginagawa sa atin ng mga aswang na yan, ipagpasalamat na lang natin yon. Tama, kaya sana hindi na talaga nila tayo kainin. Ayoko bang mamatay eh. Hindi nila tayo kakainin. Takot lang nila kay nanay. Alam naman siguro ng mga aswang na yan na albularya si nanay. Ano naman ang kinalaman ko dyan? Oo nga no. Ha, Nay, gamitin mo kaya yung mga natutunan mo kay Lolo para talunin yung mga aswang. Tumigil ka, Gabriel. Huwag mo na ipahamak ang nanay mo. Hindi ako papayag. Pumayag na nga akong manggamot yung nanay nyo kahit delikado eh. Huwag mo nang palalain. Hindi. Narinig nyo yon. Hindi daw, sabi ni Master. Master ka dyan. Opo, hindi na. Ayun na naman kayo eh. Kasalanan mo yan, kuya. Oh, bakit ako? O siya, ipasok na natin itong mga halamang gamot sa bahay at magdidilim na. Nang sumapit ang gabi ay sabay-sabay na naghapunan ng pamilya ni Salve. Laking pasasalamat niya dahil natapos niya kagad ang kanyang trabaho bilang albularya. Dahil hindi lang isa ang pumunta sa kanya para magpagamot. Hindi na rin naman yun bago para kay Salve. Pero maging siya ay naaalarma na rin sa dami ng pag-atake ng aswang sa kanilang lugar. Isang linggong nakalipas, napapansin ni Salve ang kanyang asawa na lumalabas ito tuwing gabi. Naging palaisipan kay Salve kung anong ginagawa ng kanyang asawa tuwing umaalis. Lalo pat hindi ligtas ang gabi dahil doon umaatake ang mga aswang sa kanilang lugar. Nay, may problema ka po ba? Ang tahimik niyo po kasi. Ano bang problema niyo, Nay? Pansin ko nga din, kuya. Nay, nag-away ba kayo ni Itay? Ano ba naman kayong dalawa? Hindi kami nag-away ng Itay nyo. May iniisip lang ako. Ano po bang iniisip niyo? Bakit hindi niyo po sabihin sa amin? Baka matulungan po namin kayo. At saka si tatay din po, baka matulungan ka din niya dyan sa iniisip niyo. Siya nga ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito eh. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Bakit ba kasi siya lumalabas tuwing gabi? Ilang beses ko na siyang nahuhuli. Natatakot naman akong sundan siya dahil delikado nga. Pero hindi na talaga ako mapanatag. Gusto kong masiguro kung ano ba talagang ginagawa niya tuwing gabi. Nay, narinig ko po kanina sa kapitbahay natin, meron na daw pong taong pumapatay sa mga aswang. Tapos alam na din po nila kung anong aswang yung umaatake sa kanila. Tuwapo daw po. Yung sinasabi niyo pong nagpapanggap na magandang babae at lalaki kapag umaga at pangit naman talagang tunay nilang itsura. Mali ka na naman eh. Kahit gabi, pwede silang maging maganda kung gusto nila. Kaya nga hindi natin makikilala kung totoong tao ba ang nakakasalamuhan natin o hindi eh. Dahil kagaya rin natin sila. Sino naman daw ang taong pumapatay sa kanila? Sana hindi si Gardo. Kasi kung siya man yun, paano niya nagagawa yun? Iisa lang siya at marami ang mga tuwapo. Hindi daw po nila kilala eh. Ang sabi lang po ng mga kababaryo natin na nakakita sa kanya, balot na balot daw pong itsura nito. At tanging mata lang daw ang nakikita. Maliksi rin daw pong kumilos at mukhang alam na alam ang pakikipaglaban. Sino kaya yun? Pero kahit hindi siya nagpapakilala, malaking tulong ng ginagawa niya. Sabi ko naman sa'yo, kuya eh, may isang tao talagang tutulong sa atin. Tapos siya ang magiging tagapagligtas natin. Hindi nga ako nagkamali. Kaya kung sino man siya, salamat ng marami. Di ba, Nay? Ayos na kahit hindi siya magpakilala? Nay? Nay, ayos ka lang ba? Tulala ka na naman po. Ano ba yung mga pinag-uusapan nyo? Mabuti ba kumain na lang tayo? Masarap tong niluto ko. Promise, kapag natikman nyo to, makakalimutan yung pangalan nyo. Yon! Salamat po, Itay. Gutom na din po ako eh. Kain na tayo, Nay. Salve, may problema ka ba? Kanina ka pa tahimik eh. Wala. Pagod lang siguro ngayong maghapon. Medyo marami rin kasing nagpagamot kanina eh. Sige na, kumain ka na muna at magpahinga pagkatapos. Siguradong bukas marami na naman ang pupunta dito sa atin para magpagamot. Ay, kaya mo pa bang manggamot bukas? Kung hindi mo na kaya, pwede naman nating sabihin sa mga kabaryo natin.
Hindi na, kaya ko naman. At hindi natin sila pwedeng tanggihan dahil obligasyon natin ang tulungan sila. Pero Nay, paano kapag hindi mo na kaya? Kakayanin ko. Sige na, wag niyo na akong intindihin. Kumain na lang tayo. Matapos kumain ng pamilya ni Salve ay kaagad na rin silang nagpahinga. Pero si Salve ay hindi rin makatulog dahil sa kanyang iniisip tungkol sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang pwede niyang gawin para mawala ang kanyang iniisip. Dahil kung asawa niya talaga ang taong lumalaban sa mga aswang, ay nasa delikado nga ang kanyang buhay. Pagsapit ng hating gabi, ay naramdaman ni Salve na bumangon ang kanyang asawa. Nagpanggap muna siyang tulog para pakiramdaman ang kilos ni Gardo. Nang tuluyan ng lumabas ang kanyang asawa, ay kaagad niyang tiningnan ang paligid. Mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Wala na pagpipilian pa si Salve kundi sundan ang kanyang asawa para malaman kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Saan siya pumupunta ng ganitong oras? At bakit kailangan niya pang magtago sa amin? Bakit hindi niya na lang sabihin, lalo na sa akin? Gardo, ano pang ginagawa mo? Mapapahamak ka dahil dyan eh. Lumabas kayong mga aswang! Hindi ako natatakot sa inyo! Lumabas kayo kung saan man kayo nagtatago! Hindi kayo dapat nandito sa lugar namin! Huwag niyong galawin ng mga inosenteng tao! Ako ang harapin niyo! Gardo? Ano ba tong ginagawa mo? Bakit ikaw pa ang tumutulong sa baryo natin? Hindi niya ba alam kung gaano kadelikado ang mga tuwapo? Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan siya. Hindi niya kakayanin kung siya lang mag-isa. Hindi pwede! Hindi ako natatakot sa inyo! Hindi ako pwedeng manood na lang habang nakikipaglaban siya sa mga aswang na inaatake ang ibang tao. Hindi sapat ang kakayahan niya makipaglaban. At kailan pa siya natuto makipaglaban sa mga aswang? Ay, Gardo naman, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Patuloy na nakipaglaban si Gardo sa mga tuwapo. Kitang-kita ni Salve kung paano kumilos ang kanyang asawa na akala mo ay bihasang-bihasa na ito sa kanyang ginagawa. Yun ang unang beses na makita niya ang kanyang asawa na lumaban dahil hindi naman ito mahilig sa away. Hindi pa niya ito nakikitang makipagsuntukan man lang sa mga kaibigan nito. Kaya nagtaka siya kung paano natuto ng ganong kakayahan ng kanyang asawa. Habang patuloy na sinusundan ni Salve ang kanyang asawa, ay hindi niya napansin ang mga tuwapo na papunta sa kanyang direksyon. Kaya sobrang takot at pangamba ang kanyang naramdaman. Lumayo kayo sa akin! Salve? Salve! Lumayo kayo sa kanya! Subukan niyo hawakan ang asawa ko! Ako ang papatay sa inyo! Sisiguruhin kong matutunaw ang mga katawan niyo sa harapan niya! Gardo, nakakatakot ang itsura nila. Diyan ka lang! Huwag na huwag kang aalis dyan kahit anong mangyari. Babalikan kita. Kailangan ko silang labanan. Gardo, ano ba tong ginagawa mo? Saka na ako magpapaliwanag kapag natapos ko na to. Hindi pwedeng pabayaan ko lang silang saktan ng mga tao dito sa atin. Kailangan ko silang patayin. Pero marami sila, hindi mo sila kaya. Alam ko, pero hindi ko kayang makita na naman ang mga kabaryo natin na umiiyak dahil nawalan na naman sila ng kapamilya. Salve, kaya ka nga nang gagamot para makatulong, di ba? Anong silbi ng panggagamot mo kung paulit-ulit lang sila sinasaktan ng mga aswang na to? Pero delikado ang ginagawa mo. Alam mo bang pwede kang mapahamak dahil dyan? Alam ko, pero hindi ko kayang manahimik na lang. Lalo pat kaya ko namang lumaban. Paano ka natuto? Mamaya na tayo mag-usap. Babalik ako. Mangako kang hindi ka aalis dyan. Oo. May dala ka bang asin? O pwede mong gamitin pangontra sa mga aswang? May dala akong langis. Meron din tong asin, bawang, sibuyas at halamang gamot na pinaghalo-halo ko sa langis ng nyog. Huwag kang mag-alala sa akin. Dalhin mo na rin tong isa, baka sakaling kailanganin mo. Hihintayin kita dito. Salamat. Aalis na ako. Bakit ba nangyayari to sa amin? Pinaparusahan ba ako? Tumutulong naman ako sa mga tao pero bakit parang sa amin napupunta ang kamalasan? Hindi pa ba sapat ang ginagawa naming kabutihan? Bakit asawa ko pa? Hindi ko alam kaya niya ba labanan ng mga aswang? Hindi sapat ang kakayahan niya para talunin sila. Kailangan ko siyang tulungan. Tama,
Kailangan ko siyang tulungan. Salve! Hindi ba sinabihan na kita? Huwag kang aalis doon, delikado dito. Anong gusto mong gawin ko? Tingnan ka na lang sa malayo habang nakikipaglaban ka? Hindi ko kaya makita kang saktan ng mga tuwapo na yan. Hindi ako aalis dito. Mapapahamak ka lang dito eh, ang kulit mo talaga. Ikaw din naman Bakit kailangan mong ilihim sa amin ang ginagawa mo? Kailangan kong ilihim dahil ayaw kong madamay kayo. Talagang madadamay kami ng mga anak mo. Anong gusto mong gawin namin? Tumunganga na lang sa bahay at walang gawin? Tapos hindi namin alam na nakikipaglaban ka na pala dito? Paano kung isang gabi hindi ka na lang umuwi? Tapos mababalitaan naming inatake ka na rin ng mga tuwapo? Gardo naman, ano ba't naging pamilya mo kami kung magsisinungaling ka rin sa amin? Lalo na sa akin, asawa mo ko, Gardo! Mamaya na natin pag-usapan yan. Dito ka sa likod ko, may paparating. Nasa bubong sila ng bahay. Paano mo nalalaman na nandyan na sila? Saan? Yung langis na dala mo, ihanda mo. Kapag marami ang aatake sa atin, isaboy mo kaagad sa kanila. Hindi ko talaga alam kung bakit nangyayari sa atin ito. Bakit ka ba natatakot? Albularya ka. Dapat ikaw ang nakakaalam kung paano sila talunin. Alam ko naman ang gagawin. Hindi ako natatakot sa kanila dahil kaya ko silang labanan. Ang hindi ko kaya yung ginagawa mo. Yun ang kinakatakot ko. Dahil baka mapahamak ka at masugatan nila. Hindi ko kaya yon. Kahit na masugatan ako, kaya mo naman akong pagalingin eh. Alam kong malaking maitutulong mo sa mga kabaryo natin kapag lumaban ka kasama ko. Ano ka ba? Bakit mo ako pasasamahin? Hindi ako pumayag sa ginagawa mo tapos pasasamahin mo pa ako sa iyong makipaglaban? Hindi! Hindi ako sasama! Gardo! Ang dami nila! Buisit! Dito ko lang sa likod ko! Ihanda mong langis! Sa harapan! Ang dami din nila sa likuran natin, Gardo! Pinalilimutan nila tayo! Saan ba kayo nanggagaling? Bakit kahit anong patay ko sa inyo, parami kayo ng parami? Dahil hindi lang naman sila iisa, Gardo. Marami sila. Isang grupo sila ng mga tuwapo. May leader sila na nangunguna sa kanila at naguutos kung anong gagawin. Siya ang kailangan nating patayin. Sa ngayon, ito munang mga nakapalibot sa atin. Gagawan ko lang ng orasyon ng langis na to para mas lalong epektibo. Sige, sumugod kayo! Hindi na kayo aabutan ng umaga kapag tumama sa inyong itak ko! Tahimik na inorasyon na ni Salve ang hawak niyang bote ng langis. Habang si Gardo naman ay pinoprotektahan siya sa mga tuwapo na gustong sumugod sa kanila. Nang matapos si Salve sa kanyang ginagawa, ay kaagad niyang tinulungan ng kanyang asawa na labanan ang mga aswang. Magkatalikuran sila ni Gardo na nakikipaglaban. Bawat wasiwas ni Gardo ng kanyang itak ay natatamaan niya ang mga tuwapo na lumalapit sa kanila. Galit na galit ang mga ito kapag nakikita nilang namimilipit sa sakit ang kanilang kasamahan na natatamaan ng kanyang itak at nalalagyan ni Salve ng langis. Unti-unti na silang umaatras. Ano nangyayari? Wala na silang laban sa atin. Takot silang maubos lahat dahil walang magsusumbong sa leader nila. May leader pa sila? Oo, mas malakas kaysa sa mga nakalaban natin. Mabuti pa umuwi na muna tayo. Kailangan natin magpahinga. Oo, kailangan mo magpaliwanag sa akin. Oo na. Ayusin mo na ang mga gamit mo at bumalik ka dito sa kusina para magpaliwanag. Kailangan ko ng paliwanag mo. Maglilinis muna ako. Bilisan mo! Ano bang gagawin ko kay Gardo? Dapat ko ba siyang hayaan sa ginagawa niya? Pero paano kung mapahamak siya? Ayoko naman mangyari yun kung sakali manghahayaan ko lang siya makipaglaban sa mga aswang. Salve, pasensya ka na kung naglihim ako sa iyo tungkol sa ginagawa ko tuwing gabi. Kung hindi ko naman kasi gagawin yun, sinong gagawa? Alam ko naman sa sarili kung kaya ko silang labanan. Bakit ba gustong-gusto mo silang patayin? Anong rason mo? Hindi naman nila tayo ginagalaw. Hihintayin pa ba natin silang saktan tayo o patayin? Salve, marami na sa mga kabaryo natin ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kanila. Ayokong madagdagan pa. Hindi ko na kayang makitang umiiyak ang mga nagpapagamot sa'yo dahil inatake sila ng tuwapo. Sana maintindihan mo kung bakit ko to ginagawa. Alam ko naman yun. Pero paano kung mapahamak ka? Paano kung hindi ka na lang makauwi dito sa atin dahil hindi mo na kayang talunin sila? Gardo, ayoko pang mabalo.
Ayoko ding mawala ng ama ang mga anak mo. Salve, nangangako ako. Hindi ko hahayaang mapahamak ako. Gagawin ko ang lahat para makabalik ako sa inyo ng buhay at walang galos. Sana naman intindihin mo ako. Kagaya ng pag-intindi ko sa iyo nung pumayag ako na maging albularya ka. Kasi alam kong malaki ang maitutulong mo sa mga kabaryo natin. Salve, gusto ko rin makatulong kagaya mo. Papayag akong ituloy mo ang paglipol sa mga aswang na yan sa isang kondisyon. Ano yun? Sasama ako sa iyo tuwing lalabanan mo sila. May kakayahan din naman ako. Kaya ko silang labanan. Salve naman. Delikado. Hindi ako papayag sa gusto mo. Nakita mo naman kung paano sila lumaban, di ba? Wala silang sinasanto. Lahat para sa kanila pagkain. Ayaw kong mapahama ka. Ayaw kong pati ikaw madamay. Tay, ikaw po ba ang pumapatay sa mga aswang? Paula, bakit gising ba kayo? Tay, sagutin niyo pong tanong namin. Kayo po bang pumapatay sa mga aswang? Bumalik na kayo sa kwarto. Matulog na kayong dalawa. Tama ang nanay nyo. Bumalik na kayo. Pero Nay, narinig po namin kayo. Kararating niyo lang din po. Magsisinungaling pa ba kayo sa amin? Salve. Oo, akong tumutulong sa mga kabaryo natin. Sabi ko na nga, be. Ang galing mo talaga, Tay. Tay, sasama ako sa inyo. Hindi. Walang sasama sa tatay niyo. Hindi ako papayag na ulitin niya pa yon. Delikado sa labas paggabi. Alam niyo yan. Pero Nay... Tama ang nanay nyo. Hayaan nyo na ako. Ayaw kong pati kayo mapahamak. Hindi pa kita pinapayagan, Gardo, ha? Umayos ka. Salve naman, hindi ka nga pwedeng sumama. Kapag sumama ka, edi sasama rin mga anak mo. Hindi ako papayag dahil posibleng mapahamak tayong lahat. At hindi ako makakakilos ng maayos dahil mag-aalaga lang ako sa inyo. Opo, maganda nga po yun eh. Pamilya tayong lalaban sa mga aswang na yan. Hindi! Hindi ako papayag! Bumalik na nga kayong dalaw sa kwarto nyo at matulog. Dahil hindi papayagan ni Salve ang kanyang asawa, ay walang nagawa ito. Kaya pumayag siyang kasama ang asawa na makipaglaban. Alam ni Salve na malaki ang kanyang magagawa kung sakali mang dalawa silang lalaban sa mga tuwapo. At ilang gabi na nga ang nakalipas ay naging maayos ang pagsasama nila sa pakikipaglaban sa mga aswang. At dahil hindi mapakali ang mga anak nila kung ano ang kanilang ginagawa, ay naisipan ng mga ito na sundan ang kanilang mga magulang. Gardo, sa likuran mo! Mag-iingat ka! Kapag nakatalikod ka, dun sila atake! Ihanda mo ng langis na ginawa mo! Nay! Tulong! Paula! Salve! Si Paula yun! Lumayo kayo sa amin! Tatay! Ang dami nila! Tulong! Sa ngalan ng kapangyarihan ng liwanag at kabutihan, sa pamamagitan ng langis na to, masasamang nilalang ay kitilin! Gabriel, Paula! Lumapit kayo sa amin! Bilisan nyo! May babarating! Huwag kayong aalis dito sa gilid. Mamaya na tayo mag-usap. Tay, ang pangit ng itsura nila. Nakakatakot. Hayaan mo sila. Huwag ka maingay para hindi nila kayo marinig. Uy, Paula! Tingnan mo yung isang yun, oh! Ang ganda niya! Gabriel! Huwag kang tumingin sa kanya! Kuya, ano nangyayari sa'yo? Saan ka pupunta? Kuya, dito ka lang! Salve, si Gabriel! Naakit ng tuwapo! Puntahan mo! Hindi ba ako tapos makipaglaban sa mga aswang na to? Mag-iingat ka. Tawagin mo ako kapag kailangan mo ng tulong. Nay! Si Kuya! Gabriel! Gabriel, tumingin ka sa akin, anak. Ako to, si Nanay. Hindi sila totoong tao. Aswang sila, Gabriel. Huwag kang magpapadala sa ganda nila. Kakainin ka nila. Nay, hindi niya tayo naririnig. Wala siya sa kanya sarili. Hawakan mo si Kuya mo. Kukunin ko ang langis sa bag ko. Nay, malakas po si Kuya. Bilisan niyo po. Hawakan mo na maayos. Ipapahid ko ang langis sa noon niya. Matapos ipahid ni Salvi ang langis sa noo ni Gabriel, ay bumalik ito sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa. Samantalang si Gardo naman ay patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang dahil pinipigilan niya ang mga ito na makalapit sa kanyang mag-iina. Inabot sila ng umaga sa pakikipaglaban bago sila natapos. Ang ibang tuwapo ay tumakas na at ang iba naman ay kanilang napatay. Pero hindi pa rin sapat ang kanilang kakayahan at kaalaman tungkol sa mga tuwapo. Maging ang kanilang mga gamit na panlaban at pangontra sa mga ito ay hindi pa rin sapat. Kaya nag-isip si Salve ng paraan para mas lalo nilang matalo ang mga ito.
Nay, ano po nangyari kay Kuya kagabi? Bakit po parang wala po siya sa kanyang sarili? Lalo nung tinuro niya po yung magandang babae na nakita niya. Inakit si Gabriel ng mga tuwapo. Kaya nilang magpalit ng anyo, kagaya ng nakita kagabi ni Gabriel na magandang babae. Inakit siya nito para sumama sa kanya. At kapag nagtagumpay siyang akitin ng isang tao, dadalhin niya to sa kanilang tirahan o kaya naman ay kakainin. Paano po kapag dinala siya sa tirahan ng mga tuwapo? Ano po mangyayari? Hindi na sila kailanman makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Magiging asawa na siya ng twapo na umakit sa kanya. Kaya delikado kapag naakit ka ng isang twapo at hindi yun napigilan agad. Mabuti na lang nandun si nanay kagabi. Napigilan ka agad natin. Sino ba kasi ang nagsabi sa inyo na sundan nyo kami? Paano kung wala kami sa malapit? Sino tutulong sa inyo? Wag nyo nang uulitin yon, ha? Si Paula po kasi, Nay. Gusto niya po kayong sundan. At gusto rin po kasi namin tumulong sa inyo. Hindi rin po kami mapanatag sa bahay. Gusto niyo talaga makatulong? Opo, Tay. Gustong-gusto ko po. Kung ganon, ikaw Paula, tulungan mo ang nanay mo mag-ipon ng halamang gamot. Kailangan natin ng mas maraming langis at pangontra na pwedeng ikamatay ng mga aswang. Ikaw naman Gabriel, sumama ka sa akin sa labas. Tuturuan kita kung paano makipaglaban. Dalhin mo yung itak na binigay ko sa iyo dati. Yun ang gagamitin mong armas. Gardo, ano ba yung sinasabi mo? Mapapahamak ang mga bata. Salve, kaya nga natin sila tuturuan, di ba? Para matuto silang makipaglaban. Para kahit wala tayo, alam nilang dalawa kung anong gagawin. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa atin kapag nasa labas tayo ng gabi. Mas maganda nang magtulungan tayong apat kaysa tumunganga sila dito sa bahay. Paano kung mapahamak sila? Gardo naman, mga bata pa yan eh. Nasa kanila ang desisyon. Hindi natin sila pwedeng hadlangan sa gusto nilang gawin. Nay, pumayag na po kayo. Pangako po namin ni Paula na hindi po kami mapapahamak. Pangako po yan. Kaya nga po, Nay. Gusto ko rin po matuto kung paano makipaglaban na tumawak ng itak. Paula, hindi ka hahawak ng itak. Ang kailangan mong gawin ay tulungan ng nanay mo sa pagbuo ng langis na pangontra sa mga aswang. Nay, pumayag ka na po. Mag-iingat naman po kami eh. At saka nandyan naman po kayo. Kasama po namin kayong lalaban sa mga aswang. Hindi naman natin alam ang pwedeng mangyari kapag nasa gitna na tayo ng labanan. Paano kung nakalingat kaming dalawa ng tatay nyo? Tapos inatake kayong dalawa? Hindi ba posible yung mangyari? Salve, kaya nga natin tuturuan sila kung paano lumaban eh. Kailangan na nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Nay, magtiwala po kayo sa amin. Nung nakaraan ang problema ko lang ay ang asawa ko. Ngayon naman mga anak ko. Ay magagawa pa ba ako? Kung gusto nilang lumaban sa mga aswang, lalaban sila. Pero nandito naman yung takot sa puso ko na baka mapahamak sila. Paano kung mapahamak nga sila sa gitna ng labanan? Salve, pumayag ka na. Pumapayag na ako. Pero kailangan nyo mag-ensayo ng gusto kung paano lumaban. Lahat tayo magpapaturo sa tatay nyo. Kahit marunong ako manggamot, hindi ko kayang makitang nasasaktan kayo o kahit sino sa ating apat. Yay! Salamat po, Nay! Kapag nasugatan kayo ng mga aswang, hindi na kayo makakalabas tuwing gabi para lumaban, ha? Pumapayag ako, pero kapag hindi nyo napatunayan na kaya nyo talaga silang labanan, titigil kayo, naintindihan nyo? Pangako po namin ni Paula, Nay. Hindi po kami masusugatan ng tuwapo. Lalaban kami ng maayos at papatayin namin silang lahat. Kung hindi ka ulit maakit ng mga tuwapo. Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo. Sus, ang laki pa nga ng ngiti mo na nakita mo yung aswang eh. Tapos nawala ka na sa sarili. Oh, Paula, tama na yan. Baka mag-away na naman kayo. Gabriel, pumunta na tayo sa likod para magsanay. Hayaan na natin ang nanay mo dyan at si Paula. Dalhin mo yung itak na ibinigay ko sa'yo, ha? Opo, Tay. Nay, ano pong gagawin natin? Kukuha tayo ng halamang gamot na gagamitin ko para sa pangontra sa mga aswang. Gagawa na rin ako ng langis para ipahid sa katawan nyo bago tayo lumabas ng bahay tuwing gabi. Para hindi tayo maakit ng mga tuwapo. Ganon ang kanilang ginagawa para madali nila makain ng mga tao. Sige po, Nay. Nagsimula ng magsanay ang mga anak ni Salve para maturuan ng maayos ang mga ito at madali nilang matutunan ng lahat. Kaagad na isinagawa ni Salve ang ritual para sa mga langis sa kanilang tahanan. Gamit ang mga kandila sa kanyang paligid at ilang gulay at prutas na inalay niya sa Diyos ng kalikasan. Katuwang si Paula ay kaagad nilang tinapos ang ritual sa mga langis na kanyang gagamitin. Gumawa din siya ng tubig na may pinagsama-samang halamang gamot, bawang, asin at kung ano-ano pang mga pangontra sa mga aswang.
Yun ang kanyang gagamitin para lalong dumali para sa kanya ang layuan ng mga aswang. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay silang umalis sa kanilang tahanan para lipulin ang mga aswang sa kanilang baryo. Sa hindi inaasahan ay nagkahiwalay sila Salve at ang kanyang asawa. Tanging ang kasama niya lang ay si Paula. Nay, paano na po tayo? Hindi ko na po namalayan kung saan sila pumunta. Wala pa ngang aswang eh. Hanapin natin sila. Hindi tayo pwedeng magkakahiwalay dahil delikado. Saan naman natin sila hanapin, Nay? Ang laki ng baryo natin at saka bakit po walang aswang ngayon? Nung nakaraan naman ganitong oras may mga umaaligid na. Doon tayo sa kabila, baka nandun ang mga aswang. Nay, si tatay po yun. Hindi ko akalain na ikaw palang pumapatay sa mga aswang dito sa atin. Halika, sumama ka sa akin. Nay, si tatay po! Inaakit ng aswang na yun! Huwag kayong aalis dito. Kailangan kong tulungan ng tatay nyo. Eh di ba, Nay, may mga orasyon kang nilagay sa amin para hindi kami maakit sa mga tuwapo? Hindi po ba yun tumatalab kay tatay? Sino ka? Hindi ako sasama sa'yo. Lumayo ka sa akin kung ayaw mong mamatay. Hindi ka naaakit sa akin? Anong orasyon ang nasa'yo at bakit hindi ka tinatabla ng pangakit ko? Anong orasyon ang meron sa'yo? Hindi! Hindi pwede! Lumayo ka sa akin! Hindi ako lalayo dito hanggat hindi kita nakakain. Hindi mo ba alam kung gaano ang naging epekto mo sa mga alagad ko? Lahat sila ay takot na lumabas sa gabi dito sa baryo dahil natatakot silang mapatay mo. Hindi dapat ako nandito, pero kailangan kong siguruhin na mapapatay kita bago ako makaalis. Hindi kayo dapat nandito! Hindi nyo teritoryo ang baryo namin! Lahat ng tao dito walang laban! Hindi kami mga pagkain na pwede nyo lang kunin na parang pagmamayari nyo! Anong hindi? Nandito ang mga pagkain namin. Bakit pa kami lalayo? Sisihin mo ang mga tao dito sa baryo nyo. Hindi sila marunong mag-ingat at pabaya sila. Kaya dapat lang silang kainin dahil para sa amin, lahat kayo ay pagkain. Huwag kang lalapit! Sabing huwag kang lalapit eh! Akala ko ba matapang ka? Nasaan ang tapang mo ng mga nagdaang gabi? Halos maubos mo na ang mga alagad ko dahil walang awa mo silang pinapatay. Tapos ngayon nandito ka sa harapan ko na takot na takot? Ang balita ko, may kasama kang babae. Totoo ba yun? Nay, ikaw ba tinutukoy niya? Dito ka lang, baka mapano ka. Nay, sa ka pupunta? Dito ka lang. Hayaan muna natin sila mag-usap ni Itay. Sigurado naman po akong alam ni Itay ang gagawin niya. At isa pa, siya ang leader ng mga tuwapo. Mabuti nang alam natin ang nangyayari. Saka na lang tayo lumapit kapag nagkakagulo na. O kaya naman susugod na ang leader kay tatay. Ang ganda niya, pero mukha siyang galit na galit. Dahil ba pinatay ni Itay ang mga kasamahan niya? Kailangan kong tulungan ng tatay niyo. Hindi ako mapapakali na nandito lang at nanonood sa kanilang dalawa. Delikado ang babae na yan. May pangontra naman po si Itay, di ba? Yung ginawa niyong langis. Mukha naman pong epektibo dahil nasa tamang katinuan pa si Itay. Hindi tayo pwedeng makampante. Tuso ang mga tuwapo. Shhh! Subukan mo siyang galawin. Sisiguruhin kong magiging katapusan na ng mundo nyo. Hinding-hindi ko kayo tatantanan ng mga alagad mo. Uubusin ko kayo. Sandali. Naaamoy ko na ang babaeng kasama mo. Bakit hindi natin palabasin? Bakit ba kailangan mo pa siyang itago? Mukha namang wala din siyang lakas para talunin kami. Nay! May aswang sa harapan natin! Kuya! Tulong! Oh, hindi lang pala isa ang kasama mo. 3 pa. Mabuti naman at maraming pagkain ngayong gabi. Hindi pala ako nagkamaling pumunta dito. Anong kailangan mo sa amin? Wala kang puso! Dapat lang talaga sa'yo mamatay! Kaya pala kanina pa ako nakakaamoy ng masangsang. Isa kang ang tunay na albularya. Paano ba kita mapapatay? Mabisa ka nga bang albularya? Tigilan niyo na ang pagpatay sa mga tao dito sa baryo namin. Hindi kami mga pagkain! Bakit naman? Dito kami nabubusog, lalo na ang mga kasamahan ko. Kaya hindi kami aalis dito hanggat hindi kayo nauubos. Kung ganun pala, tapusin na natin to! Sisiguruhin kong wala na isa makakabalik sa kampo niyo ngayong gabi!
Matapang ka, Albularia. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang mo! Sugurin niyo sila! Wala kayong ititirang buhay! Gawin niyo ang lahat para mapatay sila! Salve! Ilabas mo ang tubig! Kailangan natin yun! Hindi ako natatakot sa inyo! Sige, lumapit kayo sa amin! Masusunog kayo sa dami ng langis na to! Akala nyo hindi kami marunong lumaban ha? Subukan nyo lumapit! Kailangan kong gumawa ng isa pang orasyon para mas lalong tumalab sa kanila ang tubig! Paula, isaboy mo na sa kanila! Layuan mo ang pagsaboy para mas marami ang mabot ng langis! Nay! Tumalab ang langis! Nasusunog sila! Kuya, nakita mo ba yon? Unti-unti silang natutunaw sa langis! Kuya, oh! Lagyan mo ang itak na gamit mo! Sigurado mas tatalab yan sa kanila! Mas mabilis silang mapapatay! Paula! Dito sa gilid ko! Sabuyan mo ng langis! Bilis! Gardo! Isabay mo sa lider ng mga aswang! Hindi ko siya makita! Kailangan nating ubusin ang mga aswang na to! Akin na ang ibang langis, Paula! Tay! Sa likod mo! Ang dami nila! Mag-iingat ka po, Tay! Huwag kang aalis sa pwesto nila nanay mo! Kailangan kong hanapin ang leader nila! Hindi dapat siya makaalis nang hindi natin napapatay! Tay! Huwag niyo muna kaming iwan! Hindi namin sila kayang lahat! Sobrang dami nila at hindi sapat ang langis na dala namin para sa kanilang lahat! Gabriel, dito ka lang sa likuran ko para mabantayan ko kung sino nga atake dyan! Huwag na huwag kang aalis! Maging alerto ka sa nangyayari sa paligid mo! Paula, maging alerto ka rin sa susugod sa harapan mo. Hindi lang isa ang pwedeng sumugod sa atin. Hindi natin kakayanin kapag sumugod silang lahat. Tay! Ang dami nilang paparating! Buisit! Dito ka sa likuran ko! Kakayanin natin to. Maging alerto ang lahat. Nay, bakit po hindi sila nauubos? Ang dami po nila. Hindi nakakayanin ang langis na dala natin. Kunti na lang po nagawa natin langis. Nay! Tay! Pinapalibutan na po nila tayo. Ano pong gagawin natin? Gardo, hindi na to biro. Pwede tayong mapahamak lahat dito. Ang dami na nila. Mag-iisip ako ng plano. Kailangan natin makatakas lahat dito. Hindi dapat tayo mapatay ng mga aswang na yan. Tay, natatakot na po ako. Ang dami nila. Kakainin ba nila tayo? Tay, ano pong gagawin natin? Masyado na silang marami. Ganyan nga. Dapat mahirapan kayo kung paano nyo kami tatalunin. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo sila napapatay! Kailangan nyo silang kainin ng buhay! Hayop ka talaga! Kung sino kang demonyo ka, mamatay ka na! Alam kong ikaw ang leader ng mga tuwapo! Bakit hindi ikaw lumaban sa amin, ha? Takot ka bang mapatay ka ni nanay at tatay? Paula, ano bang sinasabi mo? Baka lalong magalit yan. Gardo, protektahan niyo ako. Kailangan kong orasyonan ng mga tinik ng halaman na dala ko. May natitira pa ako ditong halamang gamot na pwede nating gawing alay para mas lalong mapadali ang kanilang pagkamatay. Bakit tinik? Ang liliit niyan. Walang bisa sa kanila yan. Nay, para saan po bang tinik? Bakit ang dami nito? Mamaya ko na ipapaliwanag. Lahat ng sasabihin ko sundin nyo para madali tayong matapos at mamatay silang lahat. Nay, bilisan niyo po. Malapit na sila. Kunti na lang. Paula, humarap ka sa mga aswang. Takpan mo si nanay. Hindi pwedeng maistorbo ang pag-oorasyon niya. Ayoko nga. Nakakatakot ang itsura nila, kuya. Huwag ka nang makulit. Bilisan mo! Oo na nga, kuya. Ito na. Mamatay na sana silang lahat. Salve, matagal pa ba yan? Malapit na sila. Tay, huwag mo muna siyang tanungin. Nagsisimula na po si inay. Tay, saan niyo po pinapatamaan ang mga tuwapo? Sa puso, sinasaksak namin ni Itay. Ang sabi sa akin ni nanay nung nakaraan, kahinaan ng mga tuwapo na masugatan sila sa likuran dahil hindi nila mapapagaling. Tapos unti-unti silang mamamatay kapag hindi gumaling ang sugat nila. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Ngayon ko lang naalala. Pasensya na. Salve, Tumabi kayo. Kapag sinabi kong sugod, tumakbo kayo sa kanila at makipaglaban. Ako na ang bahala na tapunan sila ng tinik para mas lalo silang mamatay. Paula, huwag kang lalayo sa akin. Dapat magkakasama tayo. Naintindihan mo? Salve, tara na! Bilisan mo! Sugod! Mamatay na kayong lahat! Mapunta na kayo sa impyerno! Salve, kailangan natin patayin ang leader nila! Hindi siya dapat makatakas! Paula, isaboy mo sa kanila. Bilisan mo. Dito pa. Nay! Mahinging tinik! Hindi na sapat ang dala kong langis! Paubos na ang langis namin, Nay! Gardo! Sa likuran mo! Gardo! Nasa likod ang kalaban! Nay! Wala na po akong langis! Tumabi ka dyan, Paula. Dito ka sa likuran ko. Akong bahala sa'yo.
Sige, sumugod kayo! Tingnan natin kung hanggang saan na kaya nyo! Sugod! Kuya! Dito sa gilid natin! Kuya! Malayo pa dyan sa harapan mo! Dito sa gilid! Gabriel, mag-iingat kayong dalawa. Hindi sila nauubos. Lalo silang dumadami. Maging alerto kayo sa pag-atake nila. Hindi sila basta-basta. Bakit kasi ang dami nila ngayon? Akala ko konti lang. Nakakatakot sila. Nandyan ang leader nila, kaya asahan mong marami rin ang babantay sa kanya. Napapagod na si Gabriel at wala na rin lang si Paula. Hindi nila kayang labanan pa ang mga tuwapo. Nay, kaya ko pa. Wala kaming sugat ni Paula. Hindi ako titigil hanggat hindi na uubos ang mga aswang na to. Hindi ako papayag na may mamatay pa ulit sa mga kabaryo natin. Kuya! Ang dami nila! Sige, sugod pa! Gabriel, sa likod mo! Gardo, protektahan mo ko. Kailangan na nating tapusin ang laban na to. Patuloy na nakikipaglaban ang pamilya ni Salve sa mga tuwapo na papalapit sa kanila. Hindi maalis ang galit niya nang makita niya ang mukha ni Isabel na todong ngiti at tuwang-tuwa na nakikita silang nahihirapan. Muling umisip ng paraan si Salve para mapatay niya ng mabilis ang mga aswang na papalapit sa kanila. Siniguro naman ni Gardo na walang makakalapit sa kanila ni Salve habang gumagawa ng ritual na proteksyon ang kanyang asawa. Si Gabriel at Paula naman ay tumulong na rin sa kanilang ama. Ilang beses na humiling si Salve para tulungan sila sa kanilang misyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang albularya para lang matalo ang mga aswang. Sisiguruhin kong sa pamamagitan ng tinik na to, matatapos kayong lahat. Ni isa sa inyo walang matitira at walang makakabalik ng buhay sa mga pinanggalingan nyo! Nay, umaatras po ang iba! Takot sila sa tinik? Huwag kayong umatras! Sugurin nyo sila! Nay, sumusugod pa ang iba pero ano gagawin natin? Hindi sila makakatakas sa tinik na hawak ko. Sisiguruhin kong babaon sa kanilang katawan ang bawat piraso ng tinik na to. Gardo, siguruhin nyo ni Gabriel na masusugatan nyo ang mga aswang sa kanilang likod. Wala tayong ititira maski isang tuwapo ngayong gabi. Dapat mamatay silang lahat. Sige! Opo, Nay. Sisiguraduhin kong walang makakaligtas na aswang ngayong gabi. Paula, hawakan mo ang ilang tinik. Kapag nagkagulo na, saka tayo susugod at itatarak ang mga tinik na to sa mga aswang. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Ngayon na! Patayin silang lahat! Dapat kayong mapunta sa impyerno! Ano, masakit? Sabi ko naman sa inyo eh. Ngayon, paano nyo yan mapapagaling? Patingin nga! Kuya, ano ginagawa mo? Bakit pinaglalaroan mo pa yan? Tingnan mo, nahihirapan siya. Ang sarap sa pakiramdam na nakikita silang nahihirapan. Patayin mo na yan! Baka ikaw pa ang saktan yan eh. Nilalaro mo pa talaga, kuya eh. Sorry kailangan na kitang patayin eh. Salve! Ngayon na! Paula, bawat aswang na makita mo, kailangan mong tarakan ng tinik. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Hindi! Hayop ka, Gardo. Paano mo nagawa sa akin ito? Tay, nakilala ka niya. Ikaw na ang susunod. Humanda ka na. Hindi ako natatakot sa'yo. Subukan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Sabel! Tigilan mo na to! Hindi ako titigil. Lalo pa ngayon nakilala ko na kayong apat. Hayop kayo! Inubos niyo ang mga alagad ko! Mga hayop! Mas masahol ka pa sa amin. Wala kang puso. Ang dapat sa'yo sinusunog at pinapahirapan. Hindi ka na dapat pang mabuhay sa mundong ito! Nay, malapit na magliwanag. Kailangan na natin siyang patayin. Hindi natin siya basta-basta mapapatay. Hindi kasing hina ng mga kasamahan niya si Isabel. Kailangan natin mag-isip ng ibang paraan. Tuwapo din siya. Siguradong tatalab sa kanya mga tinik na to. Kailangan lang nating maging maingat at maging alerto sa bawat atake niya. Madali na lang natin siyang matatalo kung magtutulong-tulong tayo. Wala na siyang kasama na pwedeng tumulong sa kanya. Paano po natin siya susugurin? Anumang oras pwede siya magpalit anyo. At kapag nagpalit anyo na siyang tao, mas malakas na siya kumpara nung una. Sa ganda niyang yan, bakit siya naging aswang? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit magaganda ang mga aswang. Pinanganak siya sa lahi ng mga aswang, kaya hindi natin sila masisisi na iba ang buhay nila sa atin. Iba ang pinaniniwalaan nila. Ang kailangan nating gawin ay pigilan sila sa kanilang ginagawa. Dahil maraming taong inosente ang nadadamay at hindi dapat sila nasa baryo natin. Tay, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik eh. Ano po bang problema? Tay, may masakit po ba sa inyo?
Gardo, bakit? May sugat ka ba? Kailangan na natin siyang patayin. Gustong gusto ko na siyang patayin para matapos na ang laban. Bakit di pa natin simulan ang labanan? Matira ang matibay! Nay! Sandali! Huwag ka sumugod! Salve! Bumalik ka rito! Kuya! Sundan mo si nanay! Paula, diyan ka lang! Mamatay ka na! Nay! Ilag! Nagpalit na siya ng anyo! Nay! Hindi ako pwedeng manatili dito! Kailangan ko silang tulungan! Paula! Diyan ka lang! Huwag ka lalapit dito! Nay! Hindi siya tinatablan ng mga tinik at langis na may orasyon na ginawa mo! Anong gagawin natin? Malamang alam na niya kung paano tayo lumaban. Ngayon niyo ako subukan. Akala niyo ba mapapatay niyo ako ng ganun-ganun na lang? Nagkakamali kayo. Hindi niyo kilala kung sinong binabangganin niyo. Ngayon niyo ipakita sa akin kung hanggang saan ang kaya niyong apat. Lalo ka na bata. Ang tapang-tapang mo kanina. Akala mo kung sino ka. Humanda ka sa akin! Tay! Tulong! Kuya! Huwag kang lumapit sa kanya! Huwag mong saktan ang kuya ko! Sabel! Lumayo ka sa anak ko! Huwag kang lalapit sa kanya! Tay! Sabel, subukan mong lumapit sa kanya at saktan siya. Sisiguruhin kong katapusan mo na! Nay! Umalis ka na dyan! Isasaboy ko ang langis na to sa katawan mo kapag lumapit ka sa anak ko. Sisiguruhin ko masusunog ka na parang baga ng apoy. Akala ko ba magaling kang albularya? Bakit hindi mo alam kung ano ang kahinaan ng lider ng mga tuwapo? Bakit hindi mo alam kung paano ako talunin? Manahimik ka! Ang albularya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Hindi para labanan ng mga kagaya mong walang puso. Pero dahil wala nang ibang lalaban sa'yo, ako na ang tatapos sa kasamaan mo! Wow! Gardo! Gabriel! Ngayon na! Tigilan mo ng kasamaan mo, Sabel! Mga hayop! Paano? Hindi ka tinatablan ng langis. Lahat ng orasyon na gawa ko na dyan. Pero bakit? Hindi mo pa ako lubos na kilala, Salve. Huwag kang magmarunong. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Nanay! Si tatay at kuya! Paano hindi gumana sa'yo? Nasunog ang mga alagad mo sa langis na yan, pero sa'yo hindi. Paano nangyari yon? Salve, tama na yan! Hindi natin siya kayang talunin! Hindi! Hindi pwedeng hindi siya matatalo. Kailangan ko siyang mapatay! Inilabas ni Salve ang mga tinik sa kanyang bag at mabilis yung inorasyonan. Ginamit niya ang mga halamang gamot na kanyang dala bilang sangkap sa panalangin. Maging ang tubig na kanyang dala ay inorasyonan niya din. Matapang siyang tumayo at naglakad papunta sa direksyon ni Isabel. At walang alinlangan niya yung inihagis sa aswang. Labis na galit ang naramdaman ni Salve nang isaboy niya kay Isabel ang tubig at itinarak sa katawan ng babae ang tinik na kanyang hawak. Kinuha naman yung pagkakataon ni Gardo para sugurin si Isabel at pilit na sinusugatan ito sa kanyang likuran. Pero patuloy naman ang pag-ilag ni Isabel sa kanya para lang hindi masugatan ng lalaki ang kanyang likuran. Napapakunot ang noo ni Salve dahil alam na alam ni Isabel kung kailan susugod si Gardo at kung kailan ito hihinto. Kaya nakakakuha ng pagkakataon ng aswang para ang mga sugat nito ay mapahilom. Nay, hindi siya tinatablan ng mga tinik na tinarak mo sa kanya. Mabilis sumilom ang mga sugat niya. Tunay nga siyang reyna ng mga aswang. Delikado na tayo. Hindi natin alam kung paano tatalunin ng aswang na yan. Kailangan na nating umuwi. Mag-isip na lang ulit tayo ng bagong plano. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin napapatay si Isabel. Pero Nay, hindi natin alam kung paano siya talunin. Nakita mo naman kung paano siya lumaban. Halos wala na tayong gamit pangontra sa kanila. Malakas si Isabel, Nay. Pagod na rin si tatay. Masyado pang malakas si Isabel. Alam niya kung paano tayo lumaban. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos ng kilos. Manganganib ang buhay natin. Salve, ikalma mo muna ang sarili mo. Hindi natin siya kaya. Gustuhin man nating talunin siya, wala na tayong laban, Nay. Umuwi na muna tayo. Saka na tayo bumalik kapag maayos na ang plano para matalo at mapatay na kagad natin silang lahat. Hindi tayo uuwi. Kailangan ko siyang patayin. Nay naman, delikado nga po. Marami pa namang oras para mapatay siya. Di ba itong gusto nyo? Ngayon nyo patunayang gusto nyong makatulong sa baryo natin.
Kailangan na natin siyang patayin dahil kapag hindi natin ginawa kaagad, pwede pang dumami ang kampo niya para sumugod dito at isa-isahin ang mga kababaryo natin. Tama nga si Nanay. Kailangan na nating tapusin ang laban na to. Dahil kung hindi, siguradong mas marami silang mabibiktima. Kuya, dumagdag ka pa eh. Hindi nga natin kaya. Akala ko baka kampi ka namin ni tatay. Tama nga ang nanay nyo. Ngayon lang natin nakaharap ang leader nila. Ang kailangan nating gawin ay magtulungan para mapatay siya. Hindi tayo dapat pumayag na isa man sa atin ay mamatay. At hindi tayo papayag na makakaligtas siya ngayon. Kailangan natin magtulungan. Sa pwersa nating apat ay alam kong matatalo natin siya. Paano po, tay? Wala na akong langis. Gamitin mong kutsilyo na to. Kapag susugod si Isabel, siguruhin yung masusugatan niyo siya. Walang yakas, Salve! Pinahirapan mo ako! Humanda ka! Papatayin ko kayong lahat! Siguruhin niyo maayos ang plano dahil hindi naligtas ang baryo natin. Lalo pat alam ni Isabel kung paano tayo lumaban. Bakit kayo aatras ka agad? Lalaban tayo! Kaya natin siyang talunin! Ah! Mamatay na kayong lahat! Hindi dapat kayo nandito! Maghanda kayo! Susugod na siya! Salve! Huwag kang susugod basta-basta! Nay! Sandali! Salve! Tabi! Nay! Tulungan mo si Nanay Paula! Pasalamat ka, inabutan na tayo ng araw. Kung hindi, baka mapatay ko na kayong lahat. Babalik ako. Papatayin ko kayong apat. Sisiguruhin ko mapapatay ko na kayo sa susunod nating pagkikita. Hahanapin ko kayo! Habulin niyo siya! Hindi siya pwede makatakas! Salve, tama na! Hindi natin siya kaya! Marami pang pagkakataon! Hindi pwede! Kailangan natin siya mapatay! Hindi ako papayag! Nay, puro ka nasugat dahil sa babae na yon. May iba pang pagkakataon. Kailangan na nating umuwi sa bahay para maggamot ka. Tama si Itay, Nay. May iba pang pagkakataon. Kailangan natin mag-isip ng panibagong plano para talunin siya. Siguradong pagbalik niya, may mga kasama na naman siya. Ipagpasalamat na lang natin na walang ibang napahamak sa mga kabaryo natin. Tara na, gamutin na natin ang sugat ng nanay niyo. Hindi dapat ganito ang katapusan. Hindi dapat ako sugatan, pero bakit hindi siya tinatablan ng langis sa tinik na ginawan ko ng orasyon? Hindi ba sapat ang orasyon na ginawa ko? May mali ba doon? Dapat patay na siya ngayon. Hindi na dapat siya nabuhay pa. Paano ko siya tatalunin sa susunod? Ano pa bang hindi ko alam tungkol sa kanya? Kailangan kong alamin ang kahinaan niya. Hindi pwedeng matalo niya ulit ako sa susunod naming pagkikita. Umuwi na muna tayo. Ang oras na silang nasa bahay at hindi pa rin mapanatag si Salve. Lumabas siya ng silid dahil may naisip siyang gawin. Maayos na bang pakiramdam mo? Nay, bakit lumabas kayo? Kailangan kong gumawa ng pangontra kay Isabel. Hindi ako pwedeng maging kampante na lang dito sa bahay nang walang ginagawa. Ano pong pangontra ang gagawin natin, Nay? Alam ko na kung anong kahinaan niya. Kailangan pa rin niya masugatan sa kanyang likuran. Pagkatapos ay kailangan niyang masaksak sa puso para tumigil ang pagtibok nito. Kailangan din ng maraming langis at matutulis na tinik ng mga halaman. Kaya ikuha niyo ko ng maraming nyog. Yan ang gagamitin ko para makagawa ng langis. Ako na lang po ang kukuha ng mga nyog. Tutulong po ako kay inay kumuha ng mga halamang gamot. Maghahanap ng maraming tinik. Sigurado ako marami sa bukid. Marami tayong dalang hita na tanim. Kailangan nating maging alerto dahil baka hindi lang si Isabel ang makalaban natin. Baka tumawag pa siya ng maraming tuwapo para patayin tayo. At mas malalakas sila kesa sa nakalaban natin kagabi. Dapat tayo maging handa. Akad na kami ni Gabriel. Paula, ikaw na muna bahala sa nanay mo. Kapag may dumating na magpapagamot, sabihin mo hindi muna makakapanggamot si Salve dahil may mahalagang inaasikaso. Opo, tay. Mag-iingat po kayo. Tara na, Paula. Pumunta tayo sa likod ng bahay. Dalhin mo ang malaking bayong. Yun ang lalagyan natin ng halamang gamot. Nay, pansin ko lang. Nung una ayaw mong gawin to kasi delikado. Pero ngayon, desidido ka na talagang patayin ang Isabel na yon. Gusto ko siyang patayin para matigil lang mga nangyayari dito sa baryo natin. Wala na dapat iba pang madamay o mamatay dahil sa kanila. Gusto ko maging payapa dito ulit ang baryo natin kagaya noon. Sisiguruhin ko mangyayari yon, lalo na kapag napatay natin ang leader nila na si Isabel. Mamayang gabi na po ba tayo kaagad susugod?
Hindi ko alam, pero sigurado akong babalik siya mamaya para patayin tayo. Kaya kailangan pa rin nating maging handa. Anumang oras mamayang gabi ay pwede silang umatake sa atin. Puno na po ang bayong, Nay. Dalhin na natin yan sa bahay. Ihanda mo rin ang malaking kaldero sa bahay. Doon natin paghahaluin ang lahat ng sangkap na gagamitin ko para sa paggawa ng langis. Nay, paano po kung hindi natin matalo ang sabil na yun ngayong gabi? Tapos mas dumami pa ang mabiktima nila sa baryo natin. Ano po gagawin natin kung sakali? Hindi mangyayari yon. Sisiguruhin ko sa muli naming pagkikita ay mapapatay na natin siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Kaya kailangan nating mag-isip ng maraming plano kung sakali man na hindi gumana ang isa. Nay, ito na po ang tinik. Si tatay na pong kumuha ng nyog. Magaling. Ilagay mo yan sa isang lalagyan. Isusunod ko yan dito sa langis. Nakita ko po pala si Aling Nelly kanina, kasama si Miguel. Maayos na daw pong pakiramdam ni Miguel. Aalis sila ng baryo at luluwas daw po ng Maynila. Ayaw na nila sa baryo natin. Hindi na daw po ligtas. Mabuti naman kung ganon. Mabuti na rin na magpakalayo-layo na sila dahil hindi na talaga ligtas sa atin. Kailangan na talaga nating mapatay ang mga aswang na yan. Nakakalungkot lang dahil dito na sila halos lumaki pero aalis sila dahil sa mga aswang na yan. Ang dami nang lumipat sa ibang lugar ng mga taga-baryo natin. Sa takot na madamay sila sa nangyayari. Hindi din natin sila pwedeng pigilan dahil para din naman yung sa kaligtasan nila. O siya, tama na yan. Tulungan niyo na akong tapusin ang mga pangontra na ito. Malakas na ang loob ni Salve na patayin ang mga aswang. Buo na ang kanyang plano at sisiguraduhin niyang mapapatay na talaga niya si Isabel. Hindi na siya papayag na muli siyang masaktan ng leader ng mga tuwapo. Ilang minuto lang din ay dumating na si Gardo. Kaagad niyang sinimulan ang mga ritual at orasyon para sa pangontra sa mga tuwapo. Siniguro niya ring maayos at tama ang lahat ng sangkap na kanyang ginamit para mas lalong maging epektibo ang mga ito. Tay, ang tahimik niyo po. Ano pong iniisip niyo? Kaya nga po itay, simula nung nakipaglaban tayo kagabi, ang lalim na lagi ng iniisip niyo. Gardo, ano bang problema mo? Hindi ko rin alam eh. Pasensya na. Ituloy na natin ang pag-aayos ng mga langis na yan para matapos na tayo kagad. Sigurado ka, Tay? Wala ka talagang problema? Kaya nga po, pwede naman kayo magpahinga kung napapagod na kayo. Kami na lang po ni Paula ang tutulong kay inay. Ayos lang ako. Sige na. Sa tingin ko, kuya, may problema si tatay na hindi niya pwedeng sabihin sa atin. Hayaan na natin. Kilala naman natin si Itay. Hindi niya kaya magtago ng sikreto kay nanay. Baka naghahanap lang siya ng tamang tiyempo para sabihin sa atin. Nay, tapos ko na pong ilagay sa mga bote ang langis. Ano pa po? Itong mga tinik, gumawa kayo ng tirador na maliit. Yun ang gagamitin nyo para mas lalong tumagos sa mga tinik sa katawan ng mga tuwapo. Oo nga no. Magandang ideya yan, Nay. Gagawa ako ng 4 para tigisa tayong lahat. Nay, ito pong tubig. Ano pong halo nito? Holy water yan. Hiningi ko sa simbahan. Isa din niyang mabisang pangontra sa kanila. Takot sila dyan. Pero kailangan pa rin nating makasiguro. Lalagyan ko pa rin yan ng orasyon. Ayos na ba ang lahat? Mukhang padilim na naman. Ang itak na dala nyo ni Gabriel, nalagyan ko na ng pangontra. Pati ang mga kutsilyo na to. Siguro naman sapat na ang mga ito para matalo ang bruha na yon. Matatalo natin siya, Nay. Sigurado ako. Ihanda na lang natin ang sarili natin dahil baka marami siyang kasamang alagad niya. Alam kong nagalit siya sa atin ng husto dahil naubos natin ang mga kasamahan niya kagabi. Hindi ako papayag na hindi natin siya matatalo sa susunod nilang pag-atake. Kailangan natin siyang mapatay. Ang kailangan nating puntahan ay ang kanilang tirahan para lahat ng naninirahan doon ay mapatay natin para sigurado din tayong walang matitira sa kanila. Saan po ba ang kampo nila, Tay? Ang alam ko, hindi sila taga rito sa atin. Malabo yata yan, Tay. Alam ko kung saan sila nagpupunta sa baryo natin. Doon tayo pupunta mamayang gabi. Hindi ako makakapayag na isa man sa kanila ay makaligtas. Anong sinasabi mo? Gumawa ako ng pasabog. May lamang gas sa loob. Ito ang gagamitin natin para sunugin ang kampo nila. Para siguradong patay silang lahat. Magandang ideya nga yan, Tay. Siguradong mamamatay silang lahat dyan. Kailangan nating maghanda lahat, lalo na kayong magkapatid. Hindi natin alam kung gaano nakalakas si Isabel at mga kasamahan niya. Dapat lagi tayong alerto sa mga gagawin nila. Sigurado ako nagpaplano na rin sila kung paano tayo pababagsakin. Kaya mo na po ba lumaban, Nay? Hindi pa magaling ang mga sugat mo eh. Mukhang malakas nga talaga ang Isabel na yon.
Kaya kong lumaban. Huwag niyo akong alalahanin. Nakasisiguro naman kayo mapapatay ko na siya ngayon. Malakas ang kutob ko, mananalo na tayo. Sigurado din po ako, Nay. Hindi tayo aalis doon na hindi natin nauubos sa mga twapo na yan. Dapat na talaga siyang mapunta sa impyerno. Ang laking pinsala ng ginawa nila sa baryo natin. Hindi na sila magtatagal. Sisiguraduhin ko yan. Isang gabi ay kaagad silang kumilos para pumunta sa tirahan ng mga twapo. Bago pa sila maunahan sa pagsalakay ng mga ito. Dahil alam naman ni Gardo ang lugar, ay siya na ang nanguna sa kanila. Pagkadating nila sa lugar ng mga twapo, ay wala silang naabutan doon maliban kay Isabel at iilang kasamahan nito. Naisip ni Salve na lumipat ang mga aswang sa ibang lugar, pero kahit na ganon ay kaagad pa rin silang naghanda ng kanilang gagamitin. Hindi naman nagtagal ay kaagad silang naamoy ng mga twapo, kaya kaagad silang napalaban sa mga ito. Pero hindi na kagaya ng dati ang pamilya ni Salve, dahil mas nagsanay sila at mas alam na nila ang kahinaan ng mga aswang. Ang lakas din naman talaga ng loob niyo at pumunta pa kayo dito sa lugar namin! Itigil mo na to, Sabel! Anong titigil? Hindi ako titigil hanggat hindi ka sumasama sa akin. Titigil lang ako kapag pumayag kang sumama sa akin. Pero hanggat hindi ka sasama, walang titigil sa aming patayin ng mga kalahi mo! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako sasama sa'yo? May pamilya na ako, Sabel! Tigilan mo na ako! Hindi! Hindi ako titigil! Papatayin ko ang pamilya mo para lang sumama ka sa akin! Ano to? Anong pinag-uusapan nila? Bakit pilit na pinapasama ni Isabel si Gardo? Matagal na ba sila magkakilala? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Anong gustong ipalabas si Isabel? Sa akin ka muna dadaan bago sa kanila. Sinasabi ko sa'yo, kapag ginalaw mo sila, akong makakalaban mo! Bakit ba hindi ka naaakit sa akin? Anong ginawang orasyon sa'yo ng asawa mo at baliwala lang ako sa'yo? Dapat na talaga siyang mapatay. Hindi na siya dapat mabuhay pa! Tama ng kahibangan mo! Hindi ako magkakagusto sa'yo. At kahit kailan hindi ako maaakit sa ganda mo dahil hindi naman yan ang tunay na anyo mo. Ilabas mo ang totoong Sabel at magtutuos tayo! Gardo, ito ako matagal na. Bakit hindi mo alalahanin ang lahat? Ganun na lang ba ako? Walang kwenta para sa'yo ngayon? Nasa na ang Gardo na kilala ko noon? Matagal na siyang patay, Sabel. Sinungaling ka. Nilinlang mo ako noon pa man. Hindi ka tunay na tao. Kailangan mong mamatay! Ano ito? Dati pa silang magkakilala? Paano? Gardo, bakit hindi mo sinabi sa akin lahat ito? Bakit inilihim na kilala mo pala ang leader ng mga tuwapo? Bakit? Hindi. Hindi kita nililinlang. Natatakot ako noon na makilala mo na isa akong tuwapo. Pero ang totoo, gustong-gusto talaga kita, Gardo. Matagal na kitang gusto. Ano ito? Dapat na ba akong lumabas? Hindi ko na kinakaya mga sinasabi ng Sabel na to. Tumigil ka! Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan. Naiintindihan mo? Kahit na anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. May pamilya na ako, Sabel. Tigilan mo na ako! Gardo, bakit hindi mo alalahanin ang nakaraan? Yung panahong mga bata pa tayo. Di ba ang saya-saya natin noon? Bakit hindi natin ibalik? Ha? Talagang magkakilala nga sila dati pa. Pero paano? Paano nangyari yon? At talagang lumapit ka pa kay Gardo? Nay, ano nangyayari? Huwag kayong maingay. Anong gagawin natin, Nay? Magkasama si Tatay at si Isabel. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi, dito lang tayo. Pakinggan natin sila. Matagal na panahon na yun, Sabel. Tigilan mo na ako! Gardo, bata pa lang tayo, magkasama na tayong dalawa. Magkaibigan tayo, di ba? Naglalaro tayo ng taya-tayaan, naghahabulan sa bakuran namin. Gardo, bakit bigla ka nagbago? Bakit? Akala ko hihintayin mo ko. Akala ko tayong dalawa sa huli. Nangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan ng mga bata pa tayo. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Galit na galit ka sa akin. Galit ako sa'yo dahil pumapatay ka ng mga tao. Bakit tao ang kinakain nyo kung pwede naman mga hayop sa kagubatan? Isa pa, nung mga bata tayo, hindi ko alam na isa kang aswang. Sabel, nilinlang mo ko. Kung alam ko lang noon na isa kang aswang, hindi ako makikipagkaibigan sa'yo. Pero hindi kita kinain kasi gusto kong sumama ka sa akin.
Sumama ka na sa akin, Gardo. Mamumuhay tayo ng payapa sa sarili nating mundo. Magkakaroon ng masayang pamilya at mag-ahari tayo sa isang kahariang puno ng kayamanan. Gusto mo bang ipagpasalamat ko pang ginawa mo? Hinding-hindi, Isabel. Mas gusto ko pang kinain mo na lang ako noon kaysa nilinlang mo ko. Tama na to! Tandaan mong pinagsisisihan kong nakilala kita noon at hindi ko nakakayanin pang makasama ka. Napakasama mo! Ganyan mo na ako kinamumuhian ngayon pagkatapos sa lahat ng ginawa kong pagtulong sa iyo at sa pamilya mo. Wala kang utang na loob, Gardo. Wala kang utang na loob. Alam ko lang na galing sa kasamaan ng mga itinulong mo sa pamilya ko. Hindi ko yung tatanggapin. Kapalit lahat ng ginawa ko sa iyo ay pahihirapan mo ako ngayon. Hindi ako makakapayag na hindi ka mapupunta sa akin. Tumahimik ka na! Hindi ako sasama sa'yo! Tigilan mo na rin ang pagkain sa mga tao! Hindi kami pagkain! Kung ganon, mabuti pang wala na makinabang sa'yo. Hindi ka rin mapupunta sa akin. Hindi ka rin makakabalik sa pamilya mo. Nay, anong gagawin niya kay Itay? Maghanda kayo. Palapit na siya kay Itay. Nay, sandali! Subukan mong lumapit sa kanya. Susunugin ko ang katawan mo. Wala akong ititira maski balahibo mo. Salve? Kanina pa kita naaamoy, kaya hindi na ako nagulat nang bigla ka na lang nagpakita. Nagulat ka ba sa mga nalaman mo? Hindi na maipinta ang itsura mo eh. Gustong-gusto mo na ba talaga akong patayin? Oo, talagang papatayin kita. Hindi ako papayag na hindi kita napapatay at lahat ng kampon mo. Demonyo ka! Tingnan natin, gaano ka nga ba kabisang albularya? Tama nga ba ang naririnig ko mga kwento tungkol sa'yo? Mga agaw ka? Walang saysay ang pagmamahal mo kay Gardo kung sa ganitong paraan mo siya gustong kunin. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Kababae mong tao pero pinipilit mong lalaki ang sumama sa'yo kahit hindi naman ikaw ang gusto. At wala akong inagaw sa'yo. Salve, nauna ako sa'yo. Ako ang nauna bago kanya nakilala. Akin dapat siya. Ako ang dapat kasama niya ngayon. Ako ang dapat na pinakasalan niya. Pero dahil sa'yo nawala ang lahat ng iyon. Saan? Sa impyerno? Sa tingin mo ba sasama siya sa'yo? Demonyo ka! Isa kang aswang at malabong magkatuluyan ang kagaya niyo sa mga tao! Masyado ka ng maraming sinasabi. Dapat ka nga manahimik para magsama na kami ni Gardo. Ikaw lang naman at mga anak mo ang hadlang sa aming dalawa. Hindi ka niya magugustuhan. Nagkakamali ka. Ako ang una niyang minahal, hindi ba, Gardo? Lumapit ka sa akin. Lapit. Sumama ka na sa akin. Bubuo tayo ng masayang pamilya na magkasama. Halika, Gardo. May plano ako. Kailangan mo mapanggap na tuluyan ka na niyang nabihag para madala niya tayo sa kanilang kuta. Kailangan nating mapatay silang lahat. Wala tayong ititira maski isa. Kaya gawin mo ang lahat ng pagpapanggap mo. Paniwalain mo siyang naaakit ka niya. Pero Salve! Gawin mo na lang para hindi na tayo mahirapan pa. Yun na lang ang tanging nating paraan para madala niya tayo sa kaharian nila. Gardo, ngayon papipiliin kita. Sasama ka sa akin o papatayin ko kayong lahat. Mamili ka. Isa lang ang dapat mong piliin. Ang sumama sa impakta na yan o sa akin. Ngayon na. Bakit mo ba ako papipiliin? Ikaw ang pipiliin ko. Sa'yo lang ako sasama at hindi na ako malalayo pa. Ganyan nga, Gardo. Lumapit ka sa akin. Dali. Sumama ka sa akin. Tay! Bumalik ka, Tay! Hindi! Nay! Si tatay nabihag na ni Isabel! Gardo! Bumalik ka dito, Gardo! Huwag kang sumama sa hayop na yan! Gardo! Hindi totoong maganda yan! Nililin lang ka lang niya! Tay, wag! Bumalik ka, Tay! Tay! Bumalik ka kay nanay! Tay! Niloloko ka lang ni Isabel! Bumalik ka kay nanay! Ay, Salve. Hindi ka pala mabisa. Tingnan mo nga kung paano kukunin ng asawa mo. Hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Sayang ang pagiging magaling mong albularya. Kaagad na wala ang bisa ng orasyon mo kay Gardo. Tingnan mo kung paano ko siya kunin sa'yo at sa mga anak mo. Magkakaroon kami ng masayang pamilya ni Gardo.
Hayop ka talaga! Ibalik mo sa amin si Gardo! Itigil mo na yan! Hindi kayo magiging masaya dahil hindi totoo ang nararamdaman ni Gardo para sa'yo! Ibalik mo sa akin ang asawa ko! Hayop ka! Nay, wag! Masyado siyang malakas! Nay! Nay! Kuya, si nanay! Tulungan natin si nanay! Naaawa ako sa inyo. Ayoko namang mawalan ng nanay ang mga anak mo dahil nasa akin ang tatay nila. Mamuhay na lang kayo ng tahimik at wag na wag nyo na kaming guguluhin pa ni Gardo. Hayop ka! Sinaktan mo si nanay! Wala kang puso! Tay! Bumalik ka rito! Demonyo yan! Bumalik ka, Tay! Sundan natin sila. Dalhin nyo lahat ng gamit dahil siguradong pupunta sila sa kanilang kampo. Kailangan natin silang mapatay lahat. Patuloy nilang sinusundan si Gardo at si Isabel na naglalakad papunta sa kung saan. Pinipilit ni Salve na hindi siya maamoy ni Isabel dahil sa orasyon na kanyang ginawa maging sa mga anak niya. Ilang minuto lang ay nakarating na rin sila sa tribo ng mga Tuapo. Sa kalagitnaan ng gubat sila nakarating. Kitang-kita ni Salve kung paano pumasok sa bukana sina Isabel at Gardo. Nababalutan ng mga halamang gumagapang ang bukana na nagsisilbing harang sa pintuang yon. Nang tuluyan ng makapasok ang dalawa, kaagad nang sumunod ang mag-iina. Hindi maiwasang mamangha ang mga anak ni Salve at mahumaling sa mga ginto at iba pang kumikinang sa loob ng tirahan ng mga aswang. Nay, ang daming ginto. Mga kumikinang na diamante. Huwag kang mahumaling sa mga yan. Yan ang ginagamit nila para manlin lang ng tao at pagkatapos ay kanilang kakainin. Huwag mong tingnan ng mga kayamanan na yan, Paula. Bilisan nyo na. Kailangan na nating makita ang tatay nyo. Kailangan natin siyang kunin kay Isabel. Hindi siya pwedeng magtagal sa loob. Bakit kaya walang paghalagala dito? Anong meron? Mukhang nandun sila sa gitna at nagtitipon-tipon. Mukhang ibabalita na ni Isabel sa kanila na kasama niya si tatay. Aasawahin niya ba si tatay? Hindi pwede. Dapat si nanay lang ang asawa ni tatay. Dito tayo sa taas. Huwag kayong maingay. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Mabuti na lang nilagyan tayo ni nanay ng orasyon. Kung hindi, baka naakit na rin tayo ng mga Tuapo na to. Ang gaganda nila. Kung nilagyan tayo ni nanay, bakit si tatay tinablan pa ng pangaakit ni Isabel? Oo nga po. Bakit po nawala kagad kay tatay ang bisa ng orasyon mo, Nay? Naakit pa rin ni Isabel si tatay. Hindi totoong naakit ang tatay nyo. Plano namin yun para dalhin tayo dito sa tirahan nila. Para madali sa atin ang sunugin ito at hindi na sila makapanggulo pa sa baryo. Kaya kailangan nating iligtas ang tatay nyo sa kamay ni Isabel. Hindi siya pwedeng magtagal dyan dahil baka mahalata tayo. Kung ganon, nagpapanggap lang si tatay? Sabi ko na nga ba hindi talaga ako nagkamali ng akala. Halata sa kilos at pananalita ni tatay na alam niya ang ginagawa niya. Paano kapag nahuli siya? E di yari tayong lahat. Mahal na mahal niya talaga si tatay. Sigurado naman akong hindi niya mahahalata yun. Dahil kung ano-ano ng pangaakit ang binigay ni Isabel sa kanya. Ipagpasalamat na lang natin na hindi pa siya nahuhuli. Shh! Nagsisimula na sila. Nagsasalita na si Isabel. Kayong lahat, hindi pagkain ng kasama ko. Siya ang magiging hari nyo dahil si Gardo ay magiging asawa ko. Bukas na bukas din. Ikakasal kami kaya maghanda ang lahat. Humuli kayo ng maraming pagkain at siguruhin nyo ngayong grande ang kasal ko. Walang gulo at pawang kasiyahan lang. Kailangan na talaga nating mabawi si tatay. Ikakasal na kagad siya bukas kay Isabel. Hindi pwede yun. Anong gagawin natin? Ang dami nila masyado. Hindi natin kakayanin kung 4 lang tayo nalalaban sa kanila. Hindi din tayo pwede magpakita kagad dahil siguradong papatayin nila tayong lahat. Wala tayong laban sa kanila. Sunugin niyo ang paligid. Doon kayo magsimula sa malayo para hindi nila kayo makita. Kailangan unti-unti nang masunog ang lugar na to nang hindi nila nalalaman. Pupuntahan ko ang tatay niyo. Kailangan ko siyang iligtas kay Isabel. Pero Nay, delikado kung ikaw lang mag-isa. Ang daming tuwapong nakapaligid sa kanila. Hindi mo kakayanin. Anong silbi ng mga langis na to? Tulungan niyo akong isaboy ito dito mula sa taas para marami silang matamaan sa ibaba. Malalapno silang lahat sa langis na ito. Tama, buksan na natin ang mga lalagyan ng langis. Kailangan matamaan silang lahat. Kailangan din sabay-sabay tayo para ang puwersa natin malakas at madali silang mamatay lahat. Pagbilang ko ng 3, saka natin ibubuhos sa kanilang lahat ang mga langis na nasa bote na to dahil kaya silang sunugin ng langis na to. Kapag nadampian sila ng langis sa kanilang balat, mahihirapan na silang pahilumin yon. 1, 2, 3, ibuhos na!
sila! Epektibo nga ang ginawa nating langis! Sa wakas! Ha? Ano nangyayari? Salve? Paano kayo nakarating dito? Patayin niyo sila! Simulan niyo nang sumigin lahat. Konti na lang ang natitira sa mga tuwapo. Bilis! Opo, Nay. Kikilos na po kami agad ni Kuya. Gagamitin po namin ang mga pasabog na ginawa ni Tatay. Magdala ka ng langis. Baka may makasalubong tayong tuwapo. Mabuti nang maingat para hindi tayo mabahamak. Salve! Bumaba ka dito! Tayong dalawa magtutuo. Sayop ka! Pati teritoryo ko pinasok mo! Hindi na babalik sa inyo si Gardo! Sa akin na siya habang buhay! Tama ng kahibangan mo, Sabel. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Paano? Gardo? Nilalang mo ako? Paano mo nagawa sa akin to? Nagtiwala ako sa'yo! Hindi lang ikaw ang pwedeng manlinlang, Sabel. Kami ring mga tao. Katapusan mo na! Sisiguraduhin kong mapapatay kita! Tama na ang kasamaan mo! Dapat ka nang mamatay! Papatayin kita, Salve! Lahat kayo papatayin ko! Wala akong ititira sa inyo! Subukan mong saktan ang asawa ko. Itatara ko sa puso mo itong itak ko. Tumabi ka, Gardo! Hindi ikaw ang kailangan ko! Hindi ako tatabi. Tama ng kahibangan mo. Tumabi ka! Papatayin ko ang babaeng yan! Sinira niya ang araw natin! Sinira niya ang kasiyahan natin! Ikakasal na dapat tayo! Pero sinira nila! Ikaw ang sumira ng kasiyahan mo, Sabel! Gusto mo pang pati pamilya ko sirain mo din? Hinding-hindi mangyayari yon. Sisiguruhin ko mapapatay kita! Ha, hindi ka pa rin talaga nadala, ha? Papatayin kita! Gardo! Hayop ka, Sabel! Mamatay ka na, Salve! Naina, Paula! Bilisan mo! Kailangan tumama sa kanya lahat ng tinik! Wala kang palalampasin! Ganyan nga, tantarin niyo siya ng tinik sa katawan. Dapat na siyang mamatay. Dapat nang masira ang kaharian na to. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko nang matapos ito. Salve ang langis! Bilisan mo! Kailangan na natin siyang patayin! Ikaw ang magbuhos sa kanya niyan. Patunayan mong totoo ang mga sinabi mo kanina. Patunayan mo sa amin na kami ang pinipili mo kaysa sa kanya. Gardo, tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Maawa ka. Akin na! Tama ng kasamaan, Sabel! Patawad kung binigo kita. Pero kailanman, hindi ako papayag na sirain ng kahit sino ang pamilyang binuo ko! Kuya, ilabas mo na ang kutsilyo mo. Sugatan mo siya sa likuran. Sumalungat ka kay nanay ng pagtira gamit ang tinik, Paula. Kailangan niya malito para makakuha ako ng pagkakataon na umatake sa kanya. Gardo, ngayon na. Ibuhos mo na sa kanya. Tama na! Masakit! Gardo, paano mo nagawa sa akin to? Wag! Tama na! Paula, huwag kang titigil. Nahihirapan na siya. Kaunti na lang. Matatalo na natin siya. Baka mabuhay pa siya ulit kung titigil ka. Paula, mag-iingat ka. Matatamaan ang kuya mo. Tingnan mo kung saan tatama ang tinik na ititira mo. Opo, Nay. Nag-iingat po ako. Hindi ko po matatamaan si kuya. Sugod na, Gabriel! Sugatan mo siya sa kanyang likuran! Siguraduhin mong malalim ang pagkakasugat mo para hindi na siya makahilom pa! Patay ka na! Hindi ka na dapat pang mabuhay! Ang kasamaan mo ay dapat nasa impyerno! Gabriel, lumayo ka na sa kanya. Bilisan mo! Tay, nasan po ang pasabog na ginawa niyo? Mga hayop kayo! Hindi ba sinabi ko sa iyong tatapusin ko ang labanan na to? Magpaalam ka na sa mga kasamahan mo dahil hindi ka na nila makikita pa bukas. Wag! Wag niyong sindihan yan! Itigil niyo yan! Wag! Wag! Katapusan mo na, Isabel! Tigilan mo na si tatay ng pamilya namin! Maging mga tao! Hindi kami pagkain! Tara na! Kailangan na nating lumabas dahil nasusunog na ang lugar na to! Hindi! Hindi pwede! Bumalik kayo dito! Gardo! Bumalik ka dito! Iligtas mo ako! Bilisan nyo! Sasabog na ang lugar na to! Wala na sanang kasamaan pa ang lalaganap sa baryo natin! Ikinalat na po namin ni Kuya ang mga pampasabog na ginawa ni Tatay. Sigurado po ako masisira na talaga ang kanilang kuta. Apat lang, no? Sobrang perwisyo ng dala nila sa baryo natin. Huwag na nilang dagdagan pa. Sana wala nang tuwapa pa ang mapunta sa atin o kahit na anong uri pa ng aswang.
Sana nga, para naman makapagpahinga na ako sa panggagamot. Hindi natin sigurado, pero kung mayroon pa man, lalaban ulit tayo, di ba? Oo naman po, Tay. Lalaban talaga ako. Ako din, gusto ko pang lumaban sa mga aswang, kahit na anong uri pa ng aswang yan. Paano kung manananggal, kuya? Kaya mo ba silang labanan? Oo naman, kahit anong aswang pa. Tama na yan. Kailangan na nating umuwi. Gusto ko nang magpahinga. Matapos ang gabing yun, ay naging maayos na ang pamumuhay ni na Salve at ng kanyang pamilya. Masaya silang umuwi sa kanilang tirahan at nagpahinga. Hindi may paliwanag na kasiyahan ang nararamdaman ng magkapatid dahil sa wakas ay tapos na ang kanilang trabaho at wala nang ikakapangamba pa sa kanilang baryo. Masaya rin nila itong ibinalita sa kanilang baryo kaya tuwang-tuwa ang mga ito at samot-saring pasasalamat ang kanilang natanggap sa mga kababaryo. Sa wakas, tapos na rin ang mga aswang na yan. Wala namang gugulo sa atin. Mabuti naman at payapa na ulit ang baryo natin. Balik na ulit tayo sa normal na buhay. Magmerienda muna kayo. Luto to ng nanay nyo. Yun, paborito ko talaga ang minatamis sa saging ni nanay eh. Ang sarap kasi. Mas masarap kaya yung luto ni tatay. Ano yon? Kaninong masarap ang luto? Sa tatay nyo? O sige, huwag kayong kakain ng minatamis ha? Joke lang, Nay. Ito naman, mas masarap ang luto nyo kaysa kay tatay. Akin na yun, Nay. Takot ka pala eh. Sus, mahina. Ay nako, tama na yan. Kumain na tayo. Tay, paano po kung may aswang ulit na pumunta dito sa atin? Ano pong gagawin natin? Lalabanan ulit natin sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ulit nagiging payapa ang baryo natin. Sabay-sabay ulit tayong lalaban sa kanila. Walang iwanan. Hindi. Wala nang lalaban sa atin. Ayoko nang mapahamak kayo. Si nanay naman ayaw pang pumayag. Tapos na din naman ang labanan. Nasimulan na natin ang pumapatay ng mga aswang. Bakit hindi pa natin ituloy-tuloy? Ay, naku si nanay. Nagtatampo na naman yan. Baka daw kasi kilala na naman ni tatay ang leader nila. Kaya natatakot na siya. Huy, tay, suyuin mo yan, ha? Paano mo nga pala nakilala yung Sabel na yon, tay? Magkapit-bahay kami noon. Nakikita ko siya naglalaro mag-isa sa kanilang bakuran. Kaya naisipan kong makipaglaro din sa kanya. Pero hindi ko naman alam na isa pala siyang aswang. Ano yung sinasabi niyang tinutulungan ka niya? Tinulungan ng magulang niya sila tatay at nanay para mapagamot ako. Pero hindi nagtagal ay binawian sila ng buhay sa hindi malamang dahilan. Ngayon alam ko na kung anong nangyari noon. Kapalit ng pagtulong nila sa amin ay ang buhay nila tatay at nanay. Hindi nila ako ginalaw dahil kay Isabel. Ang sama talaga ng Sabel na yan. Buti na lang napatay na natin siya. Hayaan na lang natin ang lahat sa nakaraan. Dapat na natin kalimutan yon dahil tapos na. Ang mabuti pang gawin natin ay kumuha ng halamang gamot dahil ubos na ang ginagamit ni inay dahil sa langis na ginawa natin. Mabuti pa nga para kapag may nagpagamot sa atin, madali na lang. Tutulong na ako sa inyo kumuha. Kumain muna tayo, di pa ako tapos eh. Sama-sama ang pamilya ni Salve na kumuha ng halamang gamot sa kanilang bakuran. Puno ng halakhakan na tawanan. Hindi na kailan pahihinto si Salve sa kanyang ginagawang panggagamot. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa mga taong nangangailangan. Lubos na ipinagpasalamat ni Salve na tapos na ang kaguluhan sa kanilang lugar. Makakatulog na sila ng tahimik na magiging payapa na ang kanilang buhay. Salve, itutuloy ko ang pagtugis sa mga aswang sa ating lugar. Hindi ako hihinto. Alam ko. At kasama mo kami ng mga anak mong gawin ang misyon mo. Lalo na ako. Lilipulin natin lahat ang mga aswang na yan. Pumapayag ka? Oo naman. Nakita ko kasi kung gaano kayo kasaya ng mga bata sa inyong ginagawa. Kagaya ko. Gusto ko manggamot pero nung una ayaw nyo. Pero heto ako ngayon, sinusuportahan nyo pa. Kaya bakit hindi ko gawin yun sa inyo? Salamat naman kung ganun. Hindi na ako mahihirapang kumbinsihin ka. Hindi ko lang maiwasang mangamba dahil baka mapahamak ang mga anak natin. Hindi ko kakayanin yon. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito tayo, hindi sila mapapahamak. Hindi naman natin alam kung ano ang pwedeng mangyari eh. Nay, gusto ko pong maging kagaya nyo. Turuan nyo po ako kung paano maging magaling na albularya. Gusto mong maging albularya? Opo, gusto ko po kayong tularan. Gusto ko rin pong matutong manggamot para mas lalo pa tayong makatulong sa mga tao. Gardo, papayagan ba natin siya?
Hayaan mo na, gusto niya eh. Pagbigyan na natin. At saka doon naman talaga ang punta niya. Ituturo mo din naman sa kanya ang lahat. Sigurado ka ba? Hindi madali ang pagiging albularya, Paula. Alam ko po, kaya handa po akong pag-aralan lahat. Ako naman po, Tay. Gusto ko po kayong tularan. Tulungan niyo pa po ako na iba pang paraan kung paano makipaglaban gamit ang itak at kutsilyo. Kitang-kita ko po kasi kung gaano kayo kahusay humawak ng mga yun eh. Turuan niyo po ako ng ganun. Tapos yung may talon-talon sa ere na parang action star. Kayong dalawa talaga. Oo na, tuturuan na namin kayo. Yay! Uy, salamat, Tay! O siya, dalhin na natin to lahat sa loob. Kailangan na nating maghanda, Paula. Ngayon na kaagad kita tuturuan kung paano lumaban. Halika na, tara na sa loob. Opo, Nay. Ang sarap sa pakiramdam na payapa na ulit ang baryo natin. Wala nang problema at pangamba ang mga tao. Tama. At sa wakas, makakatulog na tayo ng mahimbing sa gabi. Hindi na natin kailangan pang magpuyat para makipaglaban sa mga aswang na yan. Nagtulungan kasi tayo para matalo sila. Sa susunod, hindi na kailangan magtago ng tatay niyo sa atin ang kanyang ginagawa tuwing gabi. Dahil kasama niya na tayo. Kaya nga po, lalaban tayong apat para sa kapayapaan ng ating baryo. Walang iwanan. Pamilya tayo kaya lalaban tayo hanggang sa dulo. Hanggang dulo. Hindi mabawasan ang sayang nararamdaman ni Salve dahil sa magandang nangyayari sa kanila. Wala na siyang iba pang mahihiling. Dahil bukod sa masayang pamilyang mayroon siya, biniyayaan din siya ng kakayahang manggamot ng may sakit. Habang buhay na dadalhin ni Salve ang mga nangyari sa kanila, hindi niya makakalimutan kung paano siya lumaban sa mga tuwapo at kung paano sila nagtulungan para matalo ang mga ito. Sa panibagong kabanata ng kanilang buhay ay sisiguruhin ni Salve na wala ni isang aswang muli ang pupunta sa kanilang lugar para manggulo. Lalaban ulit sila ng patas at ibibigay ang lahat ng kanilang makakaya para sa kaligtasan ng kanilang mga kabaryo.